Alam niyo po ba na habang dumadami ang ating mga kaibigan na nakikinig at nanonood, dumarami rin ng mga naririnig ko po kasi ako po ay sumasakay ng jeep, sumasakay ng LRT, MRT, carousel. Kahit nasa kalsada po ay nagkukwentuhan sila na parang lumalaganap po yung kanilang nararamdamang ika nga gutom o kahirapan sa buhay. At ito'y naging lalong konkreto dahil itong isang araw po ay nakadalo ako sa pagpupulong ng mga cause-oriented groups. Yan. At tama-tama, nandito ngayon ang isa sa mga leader na kanilang napag-usapan ito kung ano yung nangyayari sa kanilang buhay ngayon sa panahon po ng administrasyon ni Pangulong BBM. Alam mo, Kaimel, nung linggo, umuwi ako doon sa amin sa Bulacan. At doon sa isang table, nagulat ako dahil ang pinag-uusapan nila ay tungkol sa mga nangyayaring events sa ating politika ngayon. Itong mga ito talagang mga ordinaryong mamamayan na merong magsasaka, merong mekaniko, merong tricycle driver. Talagang pinakikinggan ko sila ito siguro talaga ang nababasa nila sa social media, kaya sila ay aware sa mga pangyayaring ito at hindi sila nasisiyahan sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Sabi nila, kailan ba matatapos yan? At kailan ba naman tayo makakaramdam ng kaginhawahan kahit konti? Yan ang kanilang sinasabi. Nagulat talaga ako dahil very much aware sila sa mga nangyayari. Oo, parang napaka-conscious na ng mga tao ngayon. At hindi lamang napaka-conscious, talagang yung kanilang level of participation ay umangat na, hindi na tulad ng dati na parang sige lang or parang honeymoon period lamang ng ating mga appointed at ganun din elected leaders. Para ngayon ay talagang nagbabantay na ang ating mga kababayan. Yes, sa palagay ko sa tamang panahon ay kanilang maihahayag ang kanilang mga damdamin. Hindi ko alam kung hanggang saan ang threshold ng ating mga kababayan. Ang kanilang pinag-uusapan nga ay yung nangyayari ngayon, particular, itong sa impeachment. So siguro alamin natin kay General Garcia. Kumusta na po? At ano po yan? Parang may simbolo yatang ribbon na... Anong kulay? Ano man tawag? Okay. Peach. Clue. Okay. Gonoy, ibig sabihin, hindi na ordinaryong pagbaha ang kanilang pinoproblema ngayon. Meron na ring ramdam ang kahirapan at tagutom. Yes, talaga naman. Dahil sa, lalong-lalo na, tumataas ang presyo ng mga bilihin. Yung dating tamang-tama lang na kinikita nila, napagkakasya. Ngayon sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, medyo ramdam na nila kahit na nung araw kasi dyan, wala kaming problema. Kahit tumaas yung dollar na yun, wala kaming problema dahil meron kaming bigas. Meron kaming gulay na napipitas. Tama. Merong isda sa bukid na nahuhuli. Pag gustong kumain ng manok, merong mahuhuling manok dyan. May nagtanong nga sa akin, ano na ba, sir? Ano na ba ang ating kinabukasan? Sabi ko, pare-parehas tayo nakatingin sa langit at nananalangin na sana maayos na itong lahat na ito at maayos ng walang kaguluhan. Siguro yun ang unang itatanong ko. Pwede mong panghawakan yung ribbon na ganyan ng kulay, General Garcia, sir? Ito yung ipinaglaban namin na alam mo naman, sa gawing huli, kami ang naiwanan. Yun. Nako. Pero hindi pa naman tapos dahil sabi ko nga, kung may mag-i-endorse, magpa-file pa rin ako. Yes. Yan. Nagugulat yung iba, paano kung magpa-file? Initiated na. Totoo namang initiated na. Susundin mo yung ruling dun sa Francisco na site doon sa kaso ng Duterte versus House. Pwede mong sabihin na yes, it is already initiated, pero medyo myopic, medyo limited yung interpretation pagka ganun ang sasabihin. So, paliwanag ko, yung tanungin natin is, pwede ka pa bang mag-file? Kung may naka-file na, Aking opinion, pwede pa.
Okay. Okay. Bakit? Because, unang-una, mali yung House rules na ginagamit ng 20th Congress. Ang ginagamit nila, wala pa silang House rules in impeachment proceedings. Wala pang House rules yung 20th Congress. Okay, so therefore, kung ginagamit nila yung House rules in impeachment proceedings nung 19th Congress, sinabi ng Supreme Court doon sa kanilang desisyon na yung House rules na yon does not fall square with the constitutional provision. In other words, dapat binago nila. Okay. Okay, and then may papaliwanag ko pa rin na bakit kailangan nilang baguhin. Okay. Dahil yung kasing initiation at saka yung 1-year bar rule, although in effect parehas pero magkaiba ang ibig sabihin, ano, yung initiation kasi ang definition niyan is the act of filing followed by an action, and the action is the referral to the House Committee on Justice. Nangyari na 'yon, hindi ba? Okay. So pero simulan muna natin. Ano ang premise natin? Yung premise natin is impeachment is an effective constitutional tool for accountability. Nasa batas, nasa Sa Constitution. legal batas, inilagay talaga purposely for accountability. Okay? This is the only way kasi may immunity yung mga high government officials natin, Presidente, Vice President, yung members, chairman members ng Constitutional Committee, yung Ombudsman. Yeah. Yes. So, may immunity sila. So, the only way that the people, binigyan ng kapangyarihan ng saligang batas ang taong bayan na kung merong pagkakamaling gagawin ang mga matataas na opisyal na nabanggit, pwede mong file ng impeachment complaint. Okay. Okay. Yung impeachment is not supposed to be political, although it is political, pero hindi dapat tratuhing political because ang dapat na pananaw ng lahat ng tao, lalo na yung mga nasa Kongreso, sa lower house, sa upper house, that this is the only recourse of the people, to hold a high-ranking official accountable. Accountable, yes. Dito lamang malilinis ng sinumang pinagsasakdal na malinis yung kamay niya, yung pangalan niya. At Pwede bang sabihin, dito pwedeng maningil ang taong bayan na binoto nila? Tama yon. Dito pwedeng maningil yung taong bayan dahil public office is public trust and therefore kailangan linawin mo. Yes. Hindi dapat hadlangan ng kahit sino yung proseso. Okay, so yun yung premise that impeachment is an effective constitutional tool for accountability. Yes. All right? So ito ang kabaligtaran ng ating core sa programang ito na ang mga makakaliwa naman ay nagiging street parliamentary. Ito naman nasa batas, nasa constitution. So ngayon, kung ito yung kapangyarihan ng taong bayan para panagutin yung mataas na government official, hindi ito dapat hadlangan. So we go by the spirit. Okay. We go by the spirit of the constitutional provision. We go by the spirit that gives life, Yes. not by the letter that kills. All right? So anong intention? Para panagutin, 'di ba? And therefore, kung para panagutin, dapat hindi natin hadlangan. Dapat tulungan natin. And therefore, yung interpretation doon sa initiation, pagka yun ay nilimitahan mo doon, tapos na yung iba. Oh, tama. Paano kung hindi mag-qualify? Hindi naman doon sa decision ng Korte Suprema sa Duterte versus House limited doon lamang sa unang initiation, di ba? Okay. Sabihin natin. Gamitin natin yung ehemplo nung nangyari ngayon. Okay. Yung complaint ni De Jesus, Attorney De Jesus. At yung complaint ng Makabayan. Yes. At yung complaint sana na namin, kung mangyayari pa, pwede pa. Okay, number one. Bakit pwede pa? Pwede pa because yung Secretary General does not have the discretion not to receive. Oh, dahil Pag merong nag-file ministerial, she has to receive. Alright? So, hindi niya pwedeng, hindi na pwede na-initiate na. No. Totoo, merong 1-year bar rule, but the 1-year bar rule is not absolute. Number one. Bakit hindi absolute? Number one case,
yung complaint ni Attorney De Jesus does not have any attachment. All right? It's a 4-page allegation. And Okay. therefore, it can be considered as a sham complaint. Hindi na pwede yan ngayon. Nung araw pwede yan. Kaya nga sinasabi, ano yung pagkakaiba noon at pagkakaiba ngayon. Nung araw pwede yun. Tapos na ang boxing. Pag naunahan ka. Ngayon hindi na pwede yung naunahan ka because binibigyang buhay ng ating Korte Suprema yung proseso ng impeachment dahil ito lamang ang pamamaraan ng taong bayan para panagutin yung mga matataas na opisyal. Nasa Yan. batas at Oo. mananatiling nasa batas. Hindi sila, kumbaga, hindi sila lumilihis, hindi sila nagiging parang makakaliwa ang dating. So that when impeachment is invoked by a citizen, Okay. a citizen, whether an ordinary citizen na kailangan ng endorsement or by the congressman representing the citizen, this process must be allowed to go through and proceed to its logical conclusion. Yes. Yung mananagot yung Pangulo. O ibig sabihin ngayon, sinasabi, yung araw pwede ka mag-file ng 4-page petition, okay na. Ngayon hindi pwede, kailangan may naka-attach na ebidensya. Attachment. Because kung walang naka-attach na ebidensya, those are only allegations. And allegations are not proof. Yes. You allege, you prove. So kung wala ka naka-attach na ebidensya, tatapon mo na yan. So okay, so initiation is the act of filing followed by the referral to the House Committee, to the Committee on Justice. O yung number 1 na i-refer. Dinismiss. Therefore, yung initiation doon will not, yung one-year bar rule will not take effect because natapon na siya as considered as sham. Okay? So, number 2, yung sa Makabayan. Good. O yung sa Makabayan, gamitin nating example. Di-initiated. Valid. So, hindi ka na pwedeng sumunod ng kahit anong complaint. Di ba? Kaso ang ginawa ng Kongreso, example lang, katulad nung ginawa doon sa unang 3 impeachment complaint kay BP Sara noong nakaraan, hindi inaksyonan pagkatapos ma-refer sa House Committee on Justice. Minadali. Hindi inaksyonan. Tinatulog, hinayaan lang sa House Committee on Justice, nag-file sila ng iba, yung third mode of filing an impeachment complaint, yung by the House. So, iba yung final nila. So, hindi nila inaksyonan because of their inaction na archive na dismiss. Okay. That will not trigger yung 1-year bar rule. Balik tayo, open siya ulit. So see, hindi absolute yung 1-year bar rule dahil sa initiation. Kasi pagka na-dismiss for some reason, hindi pwedeng i-defeat yung proseso yung susunod. Kaya sinasabi ko, pwede pa. Pwedeng hindi ma-aksyonan dahil in form and substance, okay yung Form and substance. okay yung complaint ng Makabayan. Alright? So, tinuloy mo. Nagbalitaktakan kayo sa Committee on Justice. Yes. Binigyan nyo ng due process yung respondent. O, hindi siya umapir siya pero meron siyang pagkakataong magpaliwanag. Yun. So, tuloy-tuloy na yun. Guilty or not guilty pagdating sa Senado. Okay? So, the other case na pwedeng back to zero kahit na initiated is when the right of the respondent to due process of law is violated. Katulad nung nangyari kay BP Sara, pagdating nung mag-file sila ng articles of impeachment, yung third mode, hindi nila binigyan ng due process si BP Sara. Tapos yun. Na-violate yung kanyang right to due process. He should have been given the opportunity To answer. to answer, to be heard, and yung lahat ng membership should have been given a copy of the articles. Para na pag-aralan, nagkaroon ng diskusyon sa plenary. So there was a violation of due process. And therefore, balik ulit tayo to zero. Dito naman, Hindi uli mag-a-apply yung 1-year bar rule. na-violate ba? Yung karapatan. Dito hindi pa natin masasabi na kung na-violate o hindi. Pero definitely yung kay Attorney De Jesus, that has to be thrown out. So pag-uusapan natin dito yung sa Makabayan. Iyan. Pero hindi rin tamang sabihin hindi na pwedeng tumanggap yung Secretary General because wala
wala siyang ganong discretion. Ito, Di Garcia, sir. May nabanggit ka na yung impeachment ay isang political move, pero huwag sanang i-politicize at huwag gawing weapon to politicize, or parang huwag kasangkapanin ng isang partido. Kumbaga, ang sinasabi mo is it is a political exercise. Okay. Pero hindi dapat maging politika. Yung gagamitin. It's a political exercise, yes, pero como iyon ay karapatan ng taong bayan, huwag sanang gamiting pamulitika. Oo, kasi naalala ko, si Attorney Lozano, palagi nagpa-file Lozano. Yes. Ganun din si Attorney Gadon. Parang ang tawag ko doon sa pool, pauna banda o pag naglalaro ng billiards. Yun yung politicizing a political exercise na karapatan ng tao na nasisira. Kumbaga parang you defeat the very purpose of an impeachment. Okay. Yung reading nila is too myopic, too constricted to just protecting the person. Kasi ang nangyayari sa atin ngayon, pagka hindi natin i-consider na yung malawakang epekto nung ginagawa natin, na ang nangyayari parang the whole bureaucracy is protecting the accountable officials from being accountable to the people. Naintindihan mo yun? Yung napaliwanag ko bang mabuti yung sarili ko na yung buong gobyerno ang nagpo-proteksyon yung Kongreso, yung Senado, parang binabarahan nila yung mga lahat ng pwedeng pamamaraan, pwedeng daanan para dumating doon sa panahon na ikaw, kagalang-galang na Pangulo, kailangan mong managot. Dahil merong ganitong provision sa Constitution. Ito precisely is for you to answer to the people. If we defeat this, if we defeat the legal process, then anong option na binibigay mo sa tao? Gusto mo ba yan? Tama, oo. Gusto mo ba yan? Hindi, kasi do you want the people to resort to another option? Eto lang. Dahil ayaw mong mag-account? Iyan lang ang impeachment, ang pagkakataon nila para maningil. Halimbawa ako, nangampanya pa ako. Sa mga tricycle driver, sa mga ordinaryong nagtitinda, yung mga nasasakyan kong tricycle driver ngayon na kinampanyahan ko noon ay sinisita ako Parang ganun din ito na ito yung pagkakataon ng botante na sitahin ang kanilang binoto. Sabi ano nga yung tanong mo sa akin kanina na ano? Marami akong tinatanong sa iyo kanina. Alam ba yung gusto kong linawin sa iyo, ano ba yung 1-year bar rule? Yung ano ba yung 1-year bar rule? Yung 1-year bar rule, hindi yun to protect the accountable person per se from being accountable. Ang protection, yes, para sa kanya, para hindi siya pwedeng ulit-ulit na ma-vex. Na siya panagutin. Minsan lang. At wala nang magagawang trabaho kundi na lang sumagot. Kundi sumagot. Minsan lang sa loob ng isang taon. Okay. Next year pwede ulit. Okay. Pero hindi pwedeng ulit-ulit. Okay, pero yun although it is to protect the accountable of officials from continued harassment, you cannot use it to protect him para hindi siya mag-account. Okay. Kailangan managot. Basta in-invoke ng tao, kailangan ang dapat na mangyari magtulong-tulong Na siya ang mangyari na siya ay managot. Okay. Honest to goodness, itong complaint ba na ito kaya. Kayang ito ba complying na ito ba may ebidensya? Kung wala ebidensya tapos na boxing, hindi kasalanan ng Pangulo 'yan. Okay, example lang na Pangulo pinag-uusapan natin. Example lang na siya yung nakasalang, ganun. So ito ba pwede? Sumunod na complaint. Itong sumunod malakas to, ganyan, no. Sige, patulugin mo para pagkatapos mag-recess tayo, i-dismiss natin. Dribble mo. I-dribble mo. Okay. Yung 1-year bar rule will not take effect. Noon nag-take effect dahil pero como hindi mo
hindi mo binigyan ng pagkakataon, open again. Mm. Kung may nakasalang, may tinanggap na another impeachment complaint, papasok yun. Because the 1-year bar rule that did not apply to the first and the second complaint. Okay. Ganun yun. Kailangan bigyan mong buhay yung impeachment, kailangan bigyan mong pagkakataon na yung Pangulo ay managot sa taong bayan dahil yun lamang ang pamamaraan ng taong bayan, ika mo nga, para maningil sa Pangulo. Okay? At kailangang managot siya. At hindi siya dapat kailangang sanggahin ng mga congressman natin, yung mga ating honorable congressman, bagkus kailangan silang manguna, kagalang-galang na Pangulo, kailangan ka pong managot. Ito po again. Susundin natin ang proseso. We follow the process. Yun yung purpose ng impeachment sa ating saligang batas. Mali yung pananaw dati pa. At magandang ito ay pinaliwanag mabuti ng ating Korte Suprema ngayon doon sa kaso ng Duterte versus House of Representatives. Yun. So, sabi ko nga kanina, is it correct na to say that the Secretary General may no longer receive a third or fourth impeachment complaint now that the first and second complaints have been referred to the Committee on Justice? The answer is no. Okay. Pwede pa siyang tumanggap. Wala siyang discretion not to receive. At walang pwedeng magsabing, huwag ka nang tatanggap. Pag may nag-file, tanggapin mo. Okay. Basta endorse. Kaya mo lang siya doon. Because it can happen na yung 1-year bar rule will not apply doon sa mga nauna. Okay. Kailan din mag-apply? Sabi doon sa decision, yung sham complaint Okay. will not. See? Kulang. Dismiss yan. It will not trigger the 1-year bar rule. Diba? Yung second complaint may also be dismissed if the attachments are not sufficient to convict. Yung palang sinasabing, yung pala, kailangan linawin natin. Ngayon, pag nag-file ka ng impeachment complaint, kailangan meron kang attachments. Yung attachments mo at yung allegations mo are sufficient to convict. Yun. Hindi pwede yung allege ka lang kasi basta unahan lang tayo para may 1-year bar rule period. Tapos na ang boxing. Tama. Totohanan ng laban, totohanan ng pananagutan. Kailangan yung ipa-file mo makatotohanan din. Yes. Otherwise, the 1-year bar rule will not apply. Yan yung maliwanag doon sa decision ng Duterte versus House. Yon. So, ibig sabihin, sa pagkakapaliwanag mo kanina, Attorney Garcia, ito ay both sides nakakabuti sa sinasakdal, which is yung elected official, nakakabuti rin sa mga mamamayan dahil ito yung boses nila na nasa legal at nasa konstitusyon. And it prevents abuse. Yes. It will hinder yung nangyaring malawakan ngayon, napakalakas ng loob kasi kaya nilang barahin kaya nilang pag-isahin. Okay. Halimbawa, di ba? You're good, you're okay. Meron kang share You're good, you're okay, meron kang share. O everybody happy. Di hayaan mo sila maghabol kung maghahabol sila. Paano sila habol? Babarahin natin lahat ng legal process, lahat ng legal avenue for them to reach me. Di wala. Tuloy lang ang ligaya. Hindi na yun yung klase ng gobyerno na nakasaad doon sa ating saligang batas. So, parang nagkakatotoo yung sinasabing parang naging sindikato na ang dating. Parang naging highway robbery na ang dating. Ikaw nagsabi niyan, hindi ako. Ayan, binabasa ko nga dahil sasabihin ko talaga yan. Ayan, sinulat ko. It appears na parang ganon. Kasi pero tawag natin sa kanila, honorable. You have the police exceeding their duties, di ba? Sa pag-aresto, sa yung mga congressman na tignan mo. Pati ba naman yung endorsement absent. Hindi pinalusot kasi alam nila seryoso yun. Talagang seryoso kami. May dobento kayo. At saka, nagtataka lang ako, bakit ito na sana yung pagkakataon dun sa mga tuloy-tuloy na bumabatikos sa
kasalukuyang pamahalaan Mm. na congressman, mga congressman. Mm. Pero ayaw nilang i-endorse yung papeles na magsasakatuparan sana doon sa kanilang mga hinaing. Siguro nga malas lang kasi si isang congressman na pwedeng mag-endorse na suspindi naman. Doon ka magtataka. Okay. Ako hindi ako naghihinanakit na walang Duterte na nag-endorse. Because siguro sa kanilang pananaw, pag tayo nag-endorse niyan, yung impeachment complaint na yan will be labeled as Mm. our own. Which is not good. Somehow yung credibility agad nung complaint apektado. Nung unang lumabas kami, meron akong nadinig ito na yung DDS impeachment complaint. Sabi ko, bakit naging DDS? Kinorek ko, no. Please do not say that. Yung ganon. So, yung label na DDS na wala yun sa anon. So, tinawag na lamang na third impeachment complaint of the Magnificent Seven. Yun. Oo, kasi sa ngayon, sa pag-ikot-ikot ko, lahat, pati mga OFW, particular itong marinong Pilipino na OFW, ay nakakaramdam na parang pati sila, yung kanilang nire-remit ay parang nasasayang. Sabi nga ni Captain Juan M. Servito at ni Richel Servito, pinapadala nila yung kanilang pinaghirapang pera dito sa Pilipinas, may tax. At yung tax, nanakawin lang pala. Ngayon, linawin ko lang, bakit pwedeng mag-file pa? Dahil kahit na yung dalawang nauna apparently has already been properly initiated. Timing yan. In truth and in fact, they were not properly initiated because merong kulang. Kanina tinatalakay mo yung mga pangyayari at sabi mo may kulang doon sa naunang na-file na impeachment complaint. Ano ba yung mga kulang na yun? Yung kulang na yun, kaya sinasabi ko na kahit na mukhang na-initiate na yung first and second impeachment complaint, hindi valid. Hindi valid dahil ang kulang is wala ngang House rules yung 20th Congress. Ang ginamit ng 20th Congress, ang naging basihan ng 20th Congress is the House rules in impeachment proceedings of the 19th Congress. Yung House rules na ginamit ng 19th Congress, ang sabi ng Supreme Court, hindi nagtutugma sa provision ng saligang batas. Okay. Okay, ngayon. So, and therefore that's not constitutional. Dapat hindi tamang maging batayan ng aksyon ng Kongreso yung House rules ng 19th Congress. Bakit mahalaga? Mahalaga because yung aksyon ng Kongreso ng mababang kapulungan sa impeachment proceeding ay base sa dalawang authorities, which becomes the framework of their authority for undertaking for initiating an impeachment complaint. Number one is the constitutional provision, nakasaad doon yung step by step. Pero yung step by step na yon, binibigyan ng buhay ng maliliit na detalye ng House rules. Okay. So dapat magkatugma. Yung House rules ay yung constitutional provision plus yung House rules, silang dalawa ang basihan ng authority ng mababang kapulungan to initiate an impeachment complaint. Okay. Ngayon, kung yung mga binanggit ko, katulad halimbawa yan, yung mga binanggit ko, hindi nakasaad doon sa kanilang House rules, hindi pa rin tugma. Wala pa rin silang House rules. Wala silang authority. Masyado silang nagmadali. Yun ang aking tingin. Talagang gusto lang nila sana, yun ang nababasa ko. Na i-defeat yung impeachment complaint laban sa Pangulo. Yan yung sinasabi ko, why defeat? Yan lang ang pamamaraan ng taong bayan. Yes. Yan lamang ang remedy ng taong bayan. Why will you defeat it? See, so, yung action, you judge a person's, yung isip ng tao, kung ano yung nasa isip niya, by the overt act. And the overt act is this. Nagmamadali kayo, nakalimutan nyo, kailangan namin ng House rules. And because you do not have the House rules that recites the step-by-step procedure
pati yung pagpapaliwanag ng initiation, at pati yung pagsasabing for example, yung katulad ng complaint na hinain ni Attorney De Jesus, Siyam, and therefore does not count. Dapat ito nakalagay sa House Rules. And so, because wala silang House Rules sa 20th Congress, I am saying, dapat ulitan. Mag-House Rules muna kayo, and then tumanggap kayo ngayon ng impeachment complaint. Hanggat hindi nyo yung ginagawa, yung procedure nyo uli is unconstitutional. Next question. Yes, ano ang inyong Remedy next recourse? sa nangyaring ganyan na Recourse. parang seemingly hinarangan yung inyong impeachment. Ito ba'y meron kayong move na magpunta sa Supreme Court? Hindi. Hindi kami pupunta sa Supreme Court kasi basa ko, part ng game plan nila yan. Okay, na ngayon, ganito. Hindi kami magpupunta sa Supreme Court, we will just watch them make a fool of themselves Okay. in front of the people. See, basta ang gagawin lang namin, every step of the way, we will tell the people, ganito dapat, ganito dapat. Katulad ng ginagawa ko ngayon, pinapaliwanag ko na wala, hindi sigun sa batas, hindi sigun sa saligang batas, yung kanilang pinanimulan. Pero hindi namin kay questionin. Sige, tapusin nyo. Sige, i-defeat ninyo. Sige, pagalitin ninyo ang tao. Sige, protect the guilty. See? No. Protect the accountable Okay. officer. Kasi nawala na yung presumption of innocence. Oo naman. No. You go ahead. Make a fool of yourself. Then, sige lang. And then, let's see. So, parang sinabi mong yung kanta na paborito ng lolo ko, Send in the Clowns. Oo. Ganun na ba yung mangyayari niya? So, basta sinasabi ko, unang-una, nakaligtaan ninyo talaga sa pagmamadali ninyo, wala pala kayong House Rules on in impeachment proceedings for the 20th Congress. And therefore, what is your basis for acting on the verified complaints that have been filed and that have been rejected? Ngayon, isa pang gusto kong linawin. Yung pagpa-file ng impeachment complaint, ang nasa ulo ng lahat ng tao, kahit ako nung una. Pag nag-file ka, dapat may nakalagay ng Ebidensya, attachment. hindi, endorsement. Okay. Or, yung endorsers, bababa, eventually, susundan ka, bababa, pupunta sa office ng Secretary General at mag-i-endorse. Hindi. You can file your impeachment complaint even without the endorsement. Leave it there. Kailangan lang yun ma-endorse ng kahit sinong congressman within a reasonable time, and that is going to count. Bakit ba kailangan may endorser Kailangan may endorse na congressman? yun yung nasa ligang batas. Kailangan i-endorse ng congressman kasi yung civilian, ordinary citizen, does not have personality in the House. Kung lang yun House of Representatives. So only the House speaks. Only the House acts. Yung members within the House. So a civilian does not. O kailangan may mag-endorse para mabigyan ng pansin yung doon sa loob. So nasa Constitution yan. Nasa Constitution. Kaparehas siya ng ICC warrant of arrest is a mere scrap of paper here. Kailangan dumaan sa korte natin at yung korte natin na mag-i-issue ng warrant of arrest para arestuhin ka. Hindi yung warrant ng ICC because yung ICC warrant is nothing. Walang bisa. Kailangan, para magkabisa yun, dumaan ka sa jurisdiction ng tamang hukuman at yung hukuman natin na mag-i-issue ng warrant of arrest para arestuhin ang ating mamamayan. Hindi yung kanilang warrant. Marami. So kasi baka mamaya tatanungin bakit nung bumoto ako hindi naman ako in-endorse? Tama. Pwede. Oo nga. Yung kasi individual right mo yon. Oh. That is your right. Tawag doon is your right of suffrage. Oh. Iyon ay karapatan mo bilang isang individual, bilang isang Pilipino. Yan. Na qualified bumoto. Yun. Ganon. So, feel good muna tayo dahil masyadong mainit ang ating naging diskusyon. Anong natutunan mo doon sa sa Siguro naman Kwan, sinabi mo kanina, ang gagawin nyo, magmamatsyag at tuloy-tuloy na magpapaliwanag. Yes. So, basta lahat ng mga actions na gagawin nila, dapat meron tayong corresponding explanation
lalong-lalo na ikaw, para maintindihan ng taong bayan, tama ba kanilang ginagawa o hindi. At maganda yon, yung you will watch them make a fool of themselves. The people will. No, Let the people see it. tama. See? Basta explain lang. Pero kailangan manatili tayong nagmamatsyag at manatili tayong lumalaban para sa bayan.